Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Sa bawat pagising ko, dala ko'y pagkalito. Di alam kung paano simulan ang lahat ng to. Sa pagbilang, ito'y matematika. Sa problema, solusyon ay nasa kanya. Hindi lang numero ang bumubuo dito. Ating tandaan, ito'y hindi laro lamang. Sa pagbilang, ito'y matematika. Sa problema, solusyon ay nasa kanya. Hindi lang numero ang bumubuo dito. Ating tandaan, ito'y hindi laro lamang. Matematika'y mahalaga. Oh. Magandang buhay, mga bata, tayo na't magkwentuhan. Magandang buhay, kapamilya, tayo na't magsama-sama. Magandang buhay, kami ang kasama sa film at serye. Magandang buhay, ito ay laging masaya, natututo ka pa, kaya halika natin pag-aralan ng matematika sa matini. Hello mga bata! Handa na ba kayo? Hi! Ako nga pala si Sir Noel at ako ang mga kasama nyo sa seryeng ito. Mga bata, ating pag-aaralan ngayon ang asignaturang matematika o mathematics. At kita naman talaga natin na ang mathematics ay totoong kasama natin sa lipunan. Kagaya ng mga hugis at mga shape. Kumbaga, kagaya na lamang ng bilog. Hala, nakatulog ako. Nakalimutan ko yung nasa ni sir. Magpatulong ako kay sir. Good morning po, sir. Oh, good morning ka na. Pwede po kayo magpatulong. Kailangan po kasi ako tanong ito. Oo naman, sige lang. May tatlong tao pong namitas ng 65 swappolies. Sa unang halaman, pare-pareho ang dami ng kanilang nakuha. Sa ikalawa, pinagkira nakuha sa unang nakuha ng bawat isa. Sa ikatlo, 5 ang beses na pinagsama nakuha sa unang dalawang halaman. Sa ika-apat, 5 ang nakuha nilang lahat. Ilan ang nakuha ng bawat isa sa unang halaman? Aha! Pero bago natin sagutin yung tanong na iyan, ipapakilala ko muna sa inyo at sa iyo kung sino nga ba ang tinaguriang ama ng problem solving. At ito siya, si George Folia. Alam mo ba, anak, na si George Folia ay gumawa ng 4 na step upang mas masolusyonan natin ang ating problema? Una, understand the problem. Unawain muna natin kung ano nga ba ang ating problema. Pangalawa, devise a plan. Maraming ginamit na estratehiya si George Folia at isa na rito ang working backward. Ang working backward ang magagamit natin sa problema ito. Pangatlo, carry out the plan. Ngayong araw na ito ay ating susolusyonan na ang problema sa ating ay itinanong. At panghuli, look back and check. Ito ay isang proseso na kung saan ay ating titingnan at babalikan kung tama nga ba ang ating ginawa sa ating solusyon sa ating problema. Kaya ano pang hinihintay nyo? Atin ang solusyonan ang problema ito. Ngayon, alam mo na, ang tinaguriang ama ng problem solving na si George Folia, ngayon ay ating hihimay-himayin ang 4 na hakbang na kanyang ibinigay. Una, ano ba yun? Understand the problem po, sir. Ano nga ang tinatanong dyan?
Ang tanong po mismo dito ay ilan ang nakuha ng bawat isa sa unang halaman? Okay, dahil alam mo na ang ating problema, ngayon ay magpuproceed tayo sa pangalawang hakbang, ang devise a plan. Ano nga ba yung estratehiya na nabanggit ko sa iyo kanina? Working backwards po, sir. Pero bakit nga po ba working backwards ang ginamit dito? Yan, ang working backwards ang makakatulong sa atin upang masolusyonan ang iyong problema. Dahil nakita natin sa iyong problema na ang binigay ay ang mga pauling part na kung saan ay ito ang magiging hint natin upang masolusyonan ang iyong itinatanong. At ngayong araw na ito ay dadako na tayo sa pangatlong hakbang, ang tinatawag na carry out the plan. Dahil working backwards na yung ating gagamitin pamamaraan, ay uunahin natin yung panghuli, yung pang-apat, pangatlo, pangalawa, at pang-una. At ngayon ay ating aalamin yung pang-apat. Sabi na sa question at sa tanong, meron tayong 65 na sumatotal na strawberry. At nabanggit sa pang-apat na tanong, ay mababawasan natin ito ng 5. Dahil kinuha yung 5 doon sa total numbers of the strawberries at magiging total nito ay 65 minus 5 is equals to 60. At si 60 ay ibababa natin dito sa pangatlo. So ibababa natin siya. At yung 60 ay i-divide natin sa 5. Dahil nabanggit ko sa pangatlong tanong ay 5 times na nakuha. Pero dahil working backward nga yung ginagawa natin, gagamitin nating operation ay division. So 60 divided 5 is equals to 12. At si 12 ay ibababa ulit natin dito sa pangalawa. So, ibababa natin si 12. At i-divide po natin siya sa 4. At ang magiging sagot po nito ay 3. So, ngayon, hahanapin naman po natin yung value ng x. So, si x po ay question mark. At hahanapin nga po natin siya. At ang magiging formula po natin dito ay 3x plus x. So, hahanapin po natin siya. So, ating aalamin kung ano nga ba ang value ng x. So, 3 times 1 plus 1. So, 3 times 1 is equals to 3. Plus 1 is equals to 4. Kaya po dito ay may 4. At ngayon po, dadako na po tayo sa pinakahuling part. Ibababa po natin si 3 at i-divide po natin siya sa 3. At ang magiging sagot po dito ay 1. At ngayon, dadako na tayo sa panguling part ng ating pong hakbang. Dadako na po tayo sa pinakahuling hakbang ng ating dapat gagawin, ang tinatawag na look back and check. So ating naalamin mula sa number 1, number 2, number 3, number 4. At ngayon, dun sa carry out the plan na ating ginawa, titignan natin kung tama nga ba yung ginawa natin dito. At i-reverse lang natin ito, yung sisimulan natin ito sa lahat ng mga naan dito. So, mag-start tayo dito sa pang-una. So, si 1. So, si 1 times 3. Tingnan natin kung tama nga ba yung magiging sagot natin. At ito yung dapat na magiging sagot sa lahat ng gagawin natin sa look back. So, 1 times 3 is equals to 3. So, tama yung sagot natin. So, check siya. Pangalawa, proceed po tayo. 3 times 4. Ang sagot ko is 1. So, tama. Check po tayo. Pangatlo, 12 times 5. So, 12 times 5. Tingnan natin kung tama nga ba. Ang 12 times 5 ay 60. Dahil subtraction yung ginamit natin dito, addition naman yung gagamitin natin dito. So, 5 plus 60 ay equals to 65. So, tama yung ginawa natin. Pero, titingnan natin ito sa table form. So, drawing tayo dito ng table. Simula sa number 1, 2, at saka 3. So, working backwards pa rin ito ha, by looking back and check sa ginawa natin, carry out the plan. So, proceed po tayo. So, dahil nga, meron silang isa na strawberry, so meron tayo itong tatlo. Tapos, nabanggit dun sa pangalawang tanong na 3 times nakuha yun. So, 3 plus 3 plus 3 is equals to 9. Pero nabanggit din na kapag itong una at saka yung pangalawa ay dapat natin pagsamahin at ipag-add. So, 9 plus 3 is equals to
12. Very good. So 12. So 12 divided by 5. Times, okay, sorry, times 5. Times 5. So times yung gagamitin nga natin dahil look back tayo. Times 5 is equals to 60. Then 60 plus 5 is equals to 65. So look back and check. So ito yung final answer natin. So nakuha natin yung suma total ng strawberry. Thank you so much. Naunawaan niyo ba ang ating naging talakayan ngayong araw na ito? Aba, syempre po. Kaya naman, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam! Sa pagbilang, ito'y matematika. Sa problema, solusyon ay nasa kanila.